Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod na Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kalingap, mga ka-EDC natin at mga ka-business natin dyan. Panibagong reaction video natin ngayon mga ka-EDC, no? Mga kalingap. Ito ang upload ni Kalingap Rap, siguro mga 3 days ago na to siya, no? Ito nga pagde-date ng dalawang ito, isinundo ni Edo itong si Beyonce para nga i-treat sa labas kumain na. Kumbaga, simpleng celebration ng kanilang mansari, no? Alam naman natin si Kalingap Rap kahit natapos na yung anniversary ng 1 year, kinukontinue pa rin every month na mansari ay sineselebrate nila. So dito nga, dahil ganito nga, parang, di ba noon at mayroon silang plano dito sa mansari na ito, no? As usual talaga ginagawa ni Kalingap Rap yan. Dahil nga, may nag-happen sa pamilya ni Beyonce, yung kapatid ng tatay ni Beyonce kumbaga, pumanaw. Kaya medyo na siya ngayon. Ito nga ay sinundo ni Kalingap Edo, si Papa Eds, na i-treat itong si Beyonce, no? Dito sa kanilang mansari, no? At yun nga napunta, nasundo at syempre sumama rin naman. At nadulas pa nga dito si Papa Eds, nadulas si Kalingap Edo dito nang pinagpaalam niya doon sa kasama ni Beyonce sa bahay na kung pwedeng ilabas niya, kakain lang naman daw sa labas. At pumayag naman yung dalagita. At ang sabi ni Papa Edo ay kilala naman daw niya yon dahil lagi niyang sinasabay, lagi daw niyang hinahatid. Lagi ko silang hinahatid. Siguro kasama ni Beyonce, hinahatid niya. So, in short, to make that a long story short, ibig sabihin ay laging nagkikita itong si Beyonce at saka si Papa Eds dahil nga sinusundo niya para ihahatin nga niya doon kila Beyonce, itong si Beyonce. So, ang tanong natin doon, bakit kasi maraming masakit sa kalooban nila na against dito sila kay Papa Eds, na nakita naman natin kung paanong mag-aalaga si Papa Eds dito kay Beyonce, nakita natin kung paano niyang how he take care of Beyonce, kung saan sila magpunta o mapunta man bumisita sa bahay. Napaka gentleman naman talaga ni Kalingap Edo, Kumbaga, kaya hindi natin lubos maisip na bakit ayaw nila kay Edo samantalang napaka-gentleman, gwapo, napaka-responsableng tao. Alagang-alaga si Beyonce dito kay Papa Eds, Hindi lang natin, syempre, etong kasing issue na to ay sa live ni Kalingap Rap ay hihinto na daw, At kung pwede ihinto na, wag nang anuhin yung issue. Kasi, syempre, lalaki at lalaki kung hindi hihintuin. Ito, yung reaction na lang natin, yung date nila dito sa kanilang mansari, At nakita natin si Kalingap Edo dito, para ba kasing dito na dulas si Papa Eds dito. Syempre, mismong vlog niya, kasi siya nga itong inantasan ni Kalingap Rap mag-vlog dito sa kanilang dalawa ni Beyonce, At ayon din naman kay Papa Edo, mas maganda daw yung talagang sila-sila lang na hindi maiilang si Beyonce, Siyempre hanggang ngayon nahihiya pa rin ito si Beyonce, Kahit medyo taon na na sila, mahigit na sila isang taon na mag-love team, pero nahihiya pa rin nahihiya itong si Beyonce, Maraming tao. Ayun din naman kay Kalingap Edo, mas maganda yun daw sila-sila lang. At nakita natin yung kilos ni Beyonce dito na wala gaanong tao, sila lang, Tatlo lang sila, si Norman yung cameraman, si Kalingap Norman yung cameraman, at si Edo ang
si Edo at saka si Beyonce, tatlo lang sila. Maririnig natin yung mga sinasabi ni Beyonce doon at saka yung bang sinasagutan nilang dalawa ng kanilang mga words, no, na ayon pa dito kay Beyonce, nagpapasalamat daw siya kay Kalingap Edo na laging nandyan sa kanya at sana ay wag kang sumuko, no, sana hindi ka susuko, ayon dito kay Beyonce. Ang sabi naman ni Papa Edo, wala sa vocabulary niya ang sukuan si Beyonce, no? Kumbaga wala doon kay Papa Edson na hindi siya susuko. Talagang he never give it up, no? Pag si Beyonce, no? Ayun, at ang parang masarap kasing pakinggan silang dalawa nang sabi pa ni Beyonce, gusto ko ikaw lagi ang kasama ko. Ikaw lang, 'di ba? So, paano natin masasabi na wala silang feelings, no? Bawat isa sa kanila, no? Although kahit minsan na syempre, mas maganda na yung ang hindi ka umamin, ano? Kung sa ganyang sitwasyon. Pero halatado naman kasi sa kilos nila, hindi sila aamin na talagang naman nagkamabutihan, yung parang palagay yung kalooban nila sa bawat isa, no? Lalo na itong si Beyonce, na alam naman natin, no, ang ng agwat ng kanilang age, no, yung gap nila sa age ay talagang malayo, ang layo, ano. Pero kumbaga, kung titingnan natin si Kalingap Edo, para lang kasi siyang kaedad din ni Beyonce, no, sa appearance ng mukha ni Kalingap Edo. Hindi natin talagang mahaba yung agwat, kumbaga malaki ang agwat, no, sa kanilang edad. Pero kung makita natin magsasama sila, parang the same lang yung face nilang dalawa, no, the same age. Na ako nga hindi ako maniwala na malaki ang agwat nila. Akala ko parang umangat, naging yun tawag doon, parang anong tawag doon, yung parang mga 3 or 2 years lang ang agwat nitong si Edo kay Beyonce. Kasi sa mukha kasi ni Edo, hindi siyang halata doon na doon sa ka-level niyang edad, hindi niya ka-level na edad itong si Beyonce. Pero kung magtabi sila o magkasama sila, parang the same lang yung mukha the same lang yung age nila, no. Hindi natin pwedeng, kumbaga, hindi mo pwedeng pagkamalan na talagang malaki ang agwat, no. Kasi baby face kasi itong si Papa Eds, no. Baby face talaga yung mukha niya. Kumbaga yung parang hindi tumatanda, no. So dito nakita natin na kung paano nilang sagutin yung bawat isa sa kanila, no. Alam naman natin si Papa Eds, no, kung bumabanat yan kay Beyonce, hindi mapasagot si Beyonce, kundi tumawa na lang si Beyonce. At ang laging sinasagot ni Beyonce, tumigil ka nga, pambihira ka. Parang ganun lang yung ni Beyonce, naging expression niya, pambihira. Parang ganun, no, pambihira ka talaga. Parang ganun lang yung sagot ni Beyonce. Napakatipid, no. Pero, no, sa tinginan nilang, lagkit ng tingin nila dito sa kanilang date na ito, walang makakapagsabi na ang Edsy ay, kumbaga, parang mawawala yung gana ni Edsy o yung ni Edo dito kay Beyonce. Kasi kitang-kita natin yung appearance nila, yung sinasabi nila nga, yung action nila more than sa words nilang sinasabi. Nakikita natin yung true action nila na malagkit, ang lagkit sa yung napakalagkit kung magtinginan, no. Itong si Edo sabay tawa, yun lang itong si Edo saka si Beyonce. So para ba kasing ako, parang yung mga nakikita natin, no, napapanood natin tungkol dito kay Edo at kay Beyonce, parang mahirap kasing paniwalaan na mayroon gustong pumasok at wasakin itong paglalab team ng dalawa na ito, no. Para ba kasing kasi simple lang sila, no, yung bang cool lang talaga silang dalawa, no. Parang
yun yung pagka ano ni Beyonce na at ito naman si Eko, Papa Eds ay napaka-cool, no? Very cool talaga siya. So, sana naman, no? At wala na ito. Tapos na itong issue, no? I-concentrate na lang natin yung positive na natin dito kay Edu. At suportahan po natin ang EDSI, lalo na po si Kalingap Edu, no? Medyo na-stress kasi si Kalingap Edu sa isyung ito. Na talagang, syempre, masakit yun sa kanya na yung bang ayaw na ayaw sa kanya nung mga sponsor na, dating sponsor na hindi natin na maintindihan bakit nag-sponsor pa. Kung gusto naman may kapalit, ano, para kasi itong mga titas na nag-sponsor na to, porket nag-sponsor sila, may kapalit doon sa pag-sponsor nila na kaya nilang hawakan sa leeg itong si Beyonce. Kumaga sunod-sunuran kung ano yung gusto nila. Which is hindi naman talaga pwede yun, ha? Sinabi na talaga ni Beyonce, nagsalita na rin si Beyonce tungkol dyan, lalo na si Papa Eds, no, naglabas talaga ng sama ng loob niya, na hindi niya na siguro makayanan, kasi sabi niya, this is last year pa daw, no, itong issue na itong binabato sa kanya, na siya yung talagang tinitigtig dito, kasi daw, parang ayaw nga daw ng mga titas dito sa kanya, para kay Beyonce. Ang kati naman ng ulo ko dito sa mga titas na to, sino ba naman talaga naman ang gusto ninyo kayo? Gusto ninyo si Edu, magiging love team ninyo, no? Ang ano ko lang, no, parang sa akin lang, opinion ko, kahit isa kang sponsor, wala kang karapatan na kontrolin yung nag-vlog doon o binablog doon, porket ikaw nag-sponsor doon sa beneficiary na beneficiary ni Kalingap Rap, no? Porket ikaw nag-sponsor ka, pwede mo nang kontrolin yung beneficiary ni Kalingap Rab. Hindi pwede kasi beneficiary ni Kalingap Rab yun. Tayo o kayo na magusto ninyong tumulong, uminhawa yung buhay ni Beyonce, bakit bigyan pa ng ibang kahulugan, or bakit parang may kapalit kasi ang kalabasan, no? Tutulungan, bibigyan kita ng anong gusto mo, may kapalit yung ayawan niya si Edu, no? Yung parang ganun, kasimple. No, pero naman napakatatag ni Beyonce, kasi ang laging sinasabi ni Beyonce, magpapasalamat daw siya at nandyan si Edu sa kanya, tinulungan siya ni Edu. Kumbaga, si Edu ang nag-build up na kasi alam natin si Beyonce, hindi ito masalita, no? Kinukulit lang talaga ni Kalingap Edu hanggat nakapagsalita na siya, umaayos na siya, parang unti-unti nang nawawala yung shyness nitong si Beyonce, dahil na inaano ni Edu, nai-improve ni Edu itong si Beyonce. Kaya siguro itong mga titas galit na galit dahil mahirap na nila buwagin yung EDSI, no? Lalo ng daming supporters ng EDSI, at lalo na kaming mga OFW na gustong-gusto namin yung mga love team ni Kalingap Rab, na yan lang ang tangi naming kaligayahan, talagang maraming magproprotesta pag halimbawa talagang ipupursigi nila, kasi marami talagang may gusto, marami talagang nakikilig dito sa EDSI, kahit ano pang gawin natin, itong mga love team ni Kalingap Rab ay kung mapapanood mo, tumatawa ka na lang mag-isa, no? Kasi nga kinikilig ka. So why not na itigil, no? Itigil, gustong mag-sponsor, gustong mamigay, alam naman natin yan, no? Kung tutuusin, kung ano yung nabigay mo, dapat hindi mo yan isumbat o hindi mo yan hilingin ng may kapalit yan, no? Kasi binigay mo yan, kusang loob mo binigay. Huwag kang mag-isip na mayroong kapalit yan o hihingian mo ng kapalit yung tinutulungan mo, no? Parang mind ng mga yung isip ng mga may sungay, no? Yung mga ganong style, hindi yung isip ng mga angels, yung mga ganon na magtumulong tapos may kapalit. Ang tumulong, basta tumulong ka, ibigay mo, wala ka ng maraming satsat, wala ka ng hihingiin kung anong kapalit, basta taos puso mo yung tinulong, walang kapalit yon, no? Dapat sana ganon, no? Kaya siguro dahil close na close, at saka one thing talaga na naobserbahan natin,
Ito kasing mga vlog ni Kalinga Prab sa mga love team, lalo na dito kay Edsy at saka dito kay Carl, sa Jomcar, ay matataas kasi yung views. Na nakita ninyo million na yung nagmodel sila doon sa wedding dress, wedding gown na yon ang Edsy. Trending sila doon na siguro masakit sa mata nila o masakit sa taas sa tainga nila na yung Edsy ay umaangat sa level. Lumilevel up kaya gusto nilang i-down, no? Gusto nilang mabuwag. So, ang ganitong pangungugali, hindi kayo magwawagi sa maitim na balak. Kasi ang maitim na balak, gamit lang yan ng mga taong walang Diyos, diba? Kung may Diyos ka, hindi mo gagamitin yung maitim mong balak, no? I-set aside natin yan, mga kalingap, mga ka-Edsy, no? So, well, mga ka-Edsy, mga kalingap, kung nagustuhan po ninyo ito, sana po ipindot ninyo na yung subscribe button dyan at i-share at i-likes at i-comments ng ang aking reaction video, no? At wag din po natin kalimutang supportahan ang mag-amang kalingap. Ang ama ng kalingap ay si Kuya Bal Santos Matubang, at Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, at Jack Tapia Matubang, at ang mga K-Boys po, at lahat ng team ng Kalingap, no? At ang mga kasamahan kong reactors sa Karepa po, wag po natin kalimutan suportahan, magtulungan po tayo, aangat tayo lahat, ano? At sa mga reactors ng Ka-Business Official na kasamahan ko rin po, wag po natin din kalimutan suportahan. At ang aming pinuno na si Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang Ka-Business Family, at ang mga kagwangs po. So, ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po. Kita-kita tayo muli sa aking reaction video. Spread love lang tayo, mga kalingap, diba? Think positive na lang tayo lahat para masaya, no? Magtulungan tayong umangat. Tulungan natin ang Kalingap, ang mga vlog ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal Santos Matubang, no? 'Yon ang importante para tuloy-tuloy ang kanilang tulong sa ating mga kababayan mahigit na nangangailangan. So well, bye-bye po. See you again.